Isang mapagpalang araw po sa lahat at purihin ng Diyos sa pagkakataon na ibinibigay niya sa atin upang magkapagbahagi ng kanyang mga salita. Ang pakay po at layunin ay para maihayag ang mabuting salita ng Diyos upang makatulong at makadagdag po sa kaunawaan ng bawat isa. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lakas, buhay at patuloy na ibinibigay niya sa pag-iingat sa bawat araw. Papasalamat tayo sa kanyang gabay, sa kanyang banal na espiritu na patuloy na nagbibigay pa sa atin ng kalakasan, karunungan. Sa pagkakataon po ito, gabayan at patnubayan tayo ng espiritu ng Diyos sa pagbabahagi ng kanyang mga salita. Nais ko pong bigyan ng pagpapahayag, pansin, mga kapatid, mga kaibigan, ang tungkol sa ating sarili at tungkol sa Diyos. Kung ano po ang sinasabi sa atin ng kanyang mga salita. Bibigyan ko po ng titulo ang ating pag-uusap na sinasabing Know Yourself. Kilalanin mo ang iyong sarili. Kilalanin natin ang ating mga sarili. Bakit po? Dahil how can you say you know God and you do not know yourself? Paano mo masasabi o paano natin masasabi na kilala natin ang Diyos, pero ang ating sarili ay hindi natin kilala? May mga pangyayari sa salita ng Diyos sa Biblia na ibabahagi po natin sa pagpapatuloy para makita natin ano po bang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi po dahil alam mo ang pangalan mo kung sino ka, alam mo ang iyong kaarawan, alam mo ang tinapos mo, ay kilala mo na ang iyong sarili. Hindi po yon ang punto na ibig nating sabihin. Dahil sa ngayon ay nagiging nakukonfuse ang mga tao dahil sa mga naririnig na ilang mga pananalita or pagsishare ng Word of God, na kapag hindi ito na ipapahayag ng tama, ay nilalagyan ng mga salitang contradiction or tinatawag na argumento. Sinasabi nila na bawat salita ay may argumento, mga kontradiksyon. Wala pong ganon, dahil ang salita po ng Diyos ay hindi pwede mag-contradict sa kanyang sarili. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi po pwedeng kapag hindi natin maihayag ng tama ang kanyang salita, ay sasabihin na lang po natin na may contradiction or mayroong ibang ibig sabihin ang kanyang mga salita na hindi umaayon sa atin. Dahil kapag nagbigay ng revelation, nagpahayag ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, wala pong argumento. Kasi nakikita po doon sa mga talata pa lang kung ano yung nakasulat. Nagkakaroon lang ng argumento dahil sa iba't ibang pananaw o binibigyan ng interpretasyon ng mga bumabasa kung anong ibig sabihin. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ang naghahayag, kapag Espiritu ng Diyos ang nagsasabi, ito po ay klaro. Sabi nga po dito sa talata, sa aklat na Isaiah 34 verse 16, babasahin ko po ang sinasabi para mas makita po natin ano ba sinasabi ng propeta Isaiah. Ang sabi po dito sa verse 16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So napakalinaw po sinasabi
ni Propeta Isaiah na dapat saliksikin natin ang aklat ng Panginoon at basahin. So sa pagbabasa, makikita natin ni isa man sa mga ito hindi magkukulang. Yung sinabi ni Propeta Isaiah na walang mangangailangan ng kanyang kasama, hindi nito kailangan ng mga ibang mga aklat. Hindi nito kailangan ng ibang mga reference para pagtibayin. Dahil dito sa buong aklat ng kasulatan ng Biblia, nandito na ang lahat ng kasagutan. Nandito na po ang mga bagay na dapat nating maintindihan. Malinaw ang sinabi, walang mangangailangan ng kanyang kasama. So nasaan ang nagiging kontradiksyon or argumento? Kapag naintindihan natin ang salita ng Diyos, wala po yung mga ganong salita. So tayo po yung magpapatuloy. Yung po ay Isaiah chapter 34 verse 16. Bibigyan pansin po natin yung sinasabi po nung unang binanggit natin kanina na know yourself. Alamin mo or kilalanin mo ang iyong sarili. Dahil sa ngayon, tinatawag na pretend ang mga tao, nag-aakala ang mga tao, naggano'n na nila kakilala ang Diyos. Nakilala nila ang Panginoon, pero ang kanilang sarili ay hindi pa nila nakikilala ng lubos. So paano natin makikilala ang Diyos? Yun pong isang katanungan. Kung ang sarili nga po natin ay hindi natin nakikilala. Dahil kapag makilala natin ang ating sarili, ang sabi nga po, good things and bad things kapag nakilala natin ang ating sarili. Good things and bad things if you knowing who you are. Yan po mga kapatid. Bakit? Meron pong pagkakataon sa Biblia na nangyari po iyon. Magbabasa pa po ako ng isang talata dito. Susundan po ng ibang talata mamaya. Dito po sa aklat ni Haring David, sa awit. Ano po, ang sabi po rito, Psalms or awit 77 verse 6, aking inaalala ang awit ko sa gabi, sabi ni Haring David. Sumasangguni ako sa aking sariling puso, at ang diwa ko'y masikap na nagsisiyasat. Pansinin po natin ang sabi ni Haring David, sumasangguni ako sa aking sariling puso. Ibig sabihin yung mga bagay na ginagawa niya, pinaplano niya, na iniisip niya, sa sarili niyang puso o kalooban, siya sumasangguni, hindi sa Diyos. Nang sabi po doon, at ang diwa ko'y masikap na nagsisiyasat, na iniisip niya, ano yung mga bagay na ang dapat gawin ay humingi ka ng gabay o alamin mo yung mga bagay sa iyong sarili, hindi dahil sa sinasaliksik mo sa pamamagitan ng iyong puso at kaisipan. Dahil kapag gayon ang ating gagawin, sigurado pong hindi tayo tatama sa kalooban ng Diyos. Dahil sa mga pagkakataon, marami pong pangyayari na mas pinakikinggan natin ang ating sarili, na mas nais natin kung ano yung ating nararamdaman, naiitsapwera po ang Diyos, ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, doon po sa mga talata na yan, ipinapakita ni Haring David yung kanyang nagtiwala siya, may pagkakataon na nagtitiwala siya sa kanyang sarili. Kaya nga sinasabi po, na banggit ko kanina, na paano natin makikilala ang Diyos kung hindi natin nakikilala ang ating sarili.
Yung isang kasaysayan o pangyayari sa Biblia na sabi ko ibabahagi ko po sa inyo upang maintindihan natin ng mainam. May pagkakataon po dito sa aklat ng Marcos. Ito po yung nasa ministeryo ang ating Panginoong Hesus. Basahin po natin yung Marcos chapter 10 verse 17. Tingnan po natin sa ating mga Biblia. Marcos chapter 10 verse 17. Hanggang 21 po ito. Babasahin ko po ang sinasabi rito. At nang siya ay umalis na lumalakad sa daan, ito po yung pagkakataon na ang ating Panginoon ay nasa kanyang ministeryo. At nang siya ay umalis at lumalakad sa daan ay may isang tumakbong lumapit sa kaniya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos." Yun ang sagot ng Panginoon. Sinundan pa ito ng ating Panginoon sa verse 19, ang sabi niya, "Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at iyong ina." Tandaan po natin, sinagot ng Panginoon to doon sa isang tanong. Doon sa isang tanong sa kanya, no, na sinasabi, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" At common sa ating panahon, mapa-Kristiyano man or hindi Kristiyano, iisa naman tanong natin Iisa ang gusto natin mangyari. Malaman natin ang gagawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tumugon ang Panginoon sa katanungan ng isang binatang ito. Sa katanungan sa kaniya. Ngunit nung tinugon niya, sinabi niya ang lahat ng bagay na dapat gawin. Ito po ang sinagot sa kaniya nang sa kanya'y nagtanong. Doon sa verse 20, at sinabi niya sa kaniya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan." Tingnan po ninyo, no? Lahat ng sinabi ng Panginoon, huwag kang pumatay, ito yung mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at iyong ina. Ngunit sabi niya, ang lahat ng bagay na ito ay naganap ko na mula sa aking kabataan. So alam niya sa kanyang sarili, lahat ng sinabi ng Panginoon ay natapos niya na o ginanap niya na simula sa pagkabata. Nasa kanyang sarili, kilala niya kung sino siya. Kilala niya, alam niya, dahil sa kanyang dumipensa siya o dumipende siya sa kanyang sarili na yung mga kautusan ay naganap niya or nagawa niya na. Ngunit sumagot pa rin ang Panginoon sa kaniya. Nung sinabi niyang ang mga bagay na ito ay ginanap ko na mula sa aking kabataan. Doon sa verse 21, muling sumagot ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? At pagtitig sa kanya ni Jesus, ay giniliw siya. Ibig sabihin, sa salitang English ba na may love na pinakita pa ang Panginoon sa kanya. Pag-ibig na ipinakita pa ang Panginoon sa kanya. Ang sabi, giniliw siya. At sinabi sa kanya, tandaan po natin ito
At sinabi sa kaniya ng Panginoon, isang bagay ang kulang sa iyo. Okay. Tingnan po natin ha, napakaraming sinabi ng Panginoon at sinabi niya, ginanap niya na. Ngunit may isang bagay pa pala. Isang bagay ang kulang sa iyo. Siyempre, nag-isip siguro yung binatang yon, yung taong yon, ano pa kaya? Nagawa ko na lahat. Maaring sa iniisip niya sa pagkakataon yon na sinabi ng Panginoon, maaring nasa isip niya kaagad, wow, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kasi lahat ng mga bagay na sinabi sa akin ay ginanap ko na. Ngunit muling tumugon ng Panginoon ang sabi niya, may isang bagay pa. No? Isang bagay pa ang kulang sa iyo. So, yun, naging malamang isang malaking tanong yan. Tanong yan doon sa taong nagtanong sa kaniya. At maging ito ay inihahayag ko sa bawat isa na malaking tanong din sa atin. Bakit? Dahil inaakala po natin na tayo naglilingkod sa Diyos. Iniisip po natin na nagsasakripisyo tayo para sa gawain ng Panginoon. Iniisip po natin na sapat na yung ating ginagawa. Iniisip natin na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, na makapasok sa kanyang kaharian. Dahil sa mga ginaganap po natin, dahil sa mga ginagawa natin, akala natin sa ating sarili, alam na natin kung sino tayo. Kilala na natin kung sino tayo. Iniisip natin na ang mga bagay ay sapat na upang dumating doon sa punto na, wow, ako alam ko save na ako. Ako alam ko ligtas na ako. So kung babaybayin po natin yung pangyayari, maaring inisip ng binatang ito, dahil nagawa niya na yung mga bagay na yan, na unang sinabi ng Panginoon, inisip niya siya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit yun ang isang naging malungkot para sa kaniya. Nung sinabi ng Panginoon, isang bagay ang kulang sa iyo. Ano yun? Ang sabi niya ng Panginoon, yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Tingnan mo ano. Tingnan po natin. Yung isang bagay na yan, minsan para bang akala natin yung nag-iisang bagay na yan ay simple, na hindi dapat nating pansinin o hindi nating bigyang halaga. Bakit? Katulad sa isang taong mayamang ito, gasino na sa kanya ang pagtulong sa mga tao, nagbibigay, nagdo-donate, o anumang bagay, financial man o material na bagay, pero hindi pa pala sapat yun. Hindi pa pala yun ang bagay na makakapaglugod sa ating Panginoon. Muli sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus yung mga bagay na yan. Ang sabi, para magkaroon ka ng kayamanan sa langit, ipagbili mo ang lahat nitong tinatangkilik, iyong tinatangkilik. Lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha. Minsan nagiging pong sinasabi ng iba, hindi naman yan literal. Ayan naman ay symbolikal. Ayan naman ay sasabihin pa ng iba, maraming argumento sa mga salitang yan. Ano mang iniisip natin, ano mang palagay natin, ano mang argumento yung sinasabi natin, iisa ang sigurado, may kulang pa. Yun ang sigurado may kulang pa sa ginagawa natin. Ano yon? Kung titignan nating maigi sinabi ng Panginoong Hesus sa isang bagay na kulang sa taong nagtanong sa kaniya, gustong ipakita ng Panginoon at alam ng Panginoon, bagamat nagawa niya yung mga utos sa sinabi ng Panginoon, alam ng Panginoon na meron siyang bagay na hindi niya kayang bitawan. Meron siyang bagay na hindi niya kayang isacrifice. Kumbaga, nandoon pa rin yung reservation sa kaniya. Na sa ating panahon, yan po ang katotohanan. Sa ating panahon, yan po yung nakikita natin.
na yes, aktibo tayo bilang Kristiyano, aktibo, umaattend ka ng araw ng linggo, umaattend sa mga Bible study, umaattend sa mga bagay na may gawain tungkol sa gawain ng Panginoon, pero hindi natin napapansin, nagkakaroon pa rin tayo ng reservation sa ating sarili. Meron pa rin bagay na hindi natin kayang bitawan. At yun ang idinidare o hinahamo ng Panginoon doon sa taong iyon na nagtanong sa Kaniya. So sa ganang ating sarili, mga kapatid, sa tingin po ba natin, kilala natin ang ating sarili? Sa tingin po ba natin, alam natin, yung ating mga ginagawa ay bagay na makakatulong o makakabigay kapurihan sa Diyos? Sa tingin po ba natin yung ating mga ginagawa ay bagay na para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nagaya po ng isang taong ito na nagkamali sa kanyang isip at hinala. Bagamat walang nakasulat na gano'n na siya nagkamali, kundi yun po yung ating makikita doon. Bakit? Kasi dun sa talata, kung susundan po natin, ang sinabi ng Panginoon, yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ano po yung kasunod noon? Ang sabi niya, pumarito ka at sumunod ka sa akin. Yun po yung isang kondisyon ng Panginoon. Gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Bitawan mo or bitawan natin yung mga bagay na mahalaga sa atin. At kapag nagawa natin yun, ang sabi nga ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Na makikita po natin yung bagay na yan na sinasabi po sa atin ng ating Panginoon. Kumbaga, sa English translation po dahil binasa po natin kanina ay ang Tagalog. Ang sabi po rito sa verse 21 ng chapter 10 ng Marcos o ng Mark. Pakinggan po natin. Then Jesus beholding him, love him. Tinan nyo, no? Ganun pa yung approach sa kanya ng ating Panginoon. Talagang may pag-ibig, may pagmamahal na sinabi sa kanya. And said unto him, one thing thou lackest. Isang bagay ang kulang. Ano yon? Go thy way. Sell whatsoever thou hast. Ibenta mo anumang meron ka o pag-aari. At ang sabi, and give to the poor. Ipamigay sa mga dukha. And thou shalt have treasure in heaven. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ito pa ang kasunod doon. Doon sa English translation nakalagay, and come, pumarito ka. Take up the cross. No? Take up the cross and follow me. Pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin. Yun ang sinabi ng Panginoon. So ano po yung nangyari doon? Tingnan nyo Doon sa isang talata, sa babang talata, verse 22, ano po ang naging reaksyon nung nagtanong sa kaniya, sa ating Panginoong Yesus? Ang sagot po ganito po ang sinasabi ng versikulo 22. Datapwat siya'y nahapis sa sabing ito ng Panginoon. Kumbaga siya'y nalungkot. Nahapis, nalungkot, or ano pang mga salita na naaangkop doon. Ang sabi, datapwat siya'y nahapis sa sabing ito. At siya'y yumaong namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. Imagine that, mga kapatid. Nalungkot yung tao nung sinabi ng Panginoong Hesus ang mga bagay na ito. Bakit? Dahil nung sinabi ng Panginoon kung ano ang mayroon ka, ibenta mo, ipagbili mo, at ibigay mo sa mga dukha. Bakit yung nalungkot? Dahil sa dami ng kanyang pag-aari. Na ibig sabihin, hindi ko to pwedeng pakawalan. Hindi ko basta bibigay ito. Hindi ko basta
dahil kayamanan ko ito, maari lang na yun ang nasa isip niya, na dahil sabi, namanglaw siya sapagkat siya ay isang may maraming mga pag-aari. Tingnan niyo po mga kapatid, na sa sinabi ng ating Panginoon, na sa atin, hindi nalalayo ang ganong sitwasyon. Dahil kapag ka nagkakaroon ng pagkakataon, hinihingi ng Diyos ang ating puso, ang ating pag-iisip, hindi po natin maibigay. Hinihingi ng Diyos kung ano yung mahalaga sa atin. Sa tingin mo, ano ba ang mahalaga sa iyo? Kasi doon lang po natin may papakita na mas mahalaga siya sa atin, ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang mga salita. Dahil, sabi nga wala dapat reservation, na hindi po natin dapat hayaan na bulagin tayo, hindi po natin dapat hayaan na hindi tayo makapagdesisyon or dayain tayo ng sarili nating puso, maging ang ating kaisipan. Dahil may pagkakataon, mga kapatid, na dumidepende po tayo sa ating kaisipan, sa ating puso, sa ating kakayahan. Ano mang bagay dito sa ibabaw ng mundo, sa ibabaw ng lupa ay lilipas. Ang sabi, ang lahat ng bagay ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. Sa pagkakataon, mga kapatid, naririnig po natin ang mga pagbabahaging ito ng kaniyang mga salita. Pwede po nating itanong sa ating sarili, kilala ko ba ang aking sarili? Tama ba ang paglilingkod ko sa Diyos? Nasa saliksik ko ba ang kanyang mga salita? Nauunawaan ko ba ang mga binabasa ko sa kanyang mga salita? Sabi nga po ng pahayag o Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula o itong Biblia na sinasabi. So hindi lang basta bumabasa, hindi lang basta nakikinig, kundi tumutupad. Kasi marahil kung simula sa pagkabata ng taong nagtanong sa Panginoon, ay nalaman niya ang mga bagay na ito na ipahayag sa kanya, nalaman niya yung mga bagay na dapat gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay malamang ginawa niya po. Pero maaring hindi niya nalaman, kaya kampante siyang nagtanong sa ating Panginoong Hesus, na maging sa ngayon ganyan po yung kaisipan. May mga kaisipang ganyan na sinasabing para bang sapat na yung ating kaalaman, parang sapat na yung ating nalalaman, yung ating ginawa. Hindi naman po tinatawaran ang kakayahan ng bawat isa, kundi ito ba'y naaayon sa kalooban ng Diyos? Maging sa pagbabasa ng kanyang mga salita, ang unawa po ba natin ay naaayon? Dahil may mga bagay na binabasa tayo, may mga pangyayari, pero hindi natin naintindihan. Kaya ngayon sinasabi po doon, good things and bad things if you knowing who you are. Ano yung good things na sinasabi doon? Mas makikilala mo yung gusto ng Diyos para magkaroon ka ng sinasabing buhay na walang hanggan. Malalaman mo ang dahilan or malalaman mo ang tama na dapat mong gawin. That's a good thing. At makikilala mo ang iyong sarili. Makikilala natin ang ating sarili. Ano yung bad things? Bad things, posible na ito yung nalungkot siya. Bakit? Maaring sa atin dumarating, ano yung bad things, yung kalungkutan. Kasi once na nakilala natin ang ating sarili, nakilala natin ang kalooban ng Diyos at ang pinagagawa sa atin,
maraming makukompormiso para sa atin. May mga bagay na kinakailangan talikdan natin eh. May mga bagay na kinakailangan alisin natin sa ating sarili. May mga bagay na sinasabing dapat, sabi nga, deny yourself, sabi ng Panginoon. Talikdan natin ang ating sarili, pasanin natin ang ating mga krus at sumunod tayo sa Kaniya. So, yun nga yung sinasabi na maaring mayroong mabuting bagay at meron ding masamang bagay sa atin. Hindi naman itong kasamaan o sakuna, kundi para sa atin, that's bad thing. Bakit? Kasi materialistic tayo eh. Lahat ng bagay inilalagay natin sa mga material na bagay. Hindi tayo nakakapokus sa mga bagay espiritual. Tandaan po natin pag ang pinag-uusapan natin ay pananampalataya sa ating Diyos, yan ay espiritual na mga bagay. At ang sinasabi sa atin ng kanyang mga salita, ang sabi ng Panginoon, lahat ng sinasalita niya sa atin ay pawang mga espiritu at pawang mga buhay. So wag po tayo pumokus sa mga material na bagay. Yes, kinakailangan natin yan para mabuhay habang tayo nandito sa ibabaw ng mundo, sa ibabaw ng lupa. Pero hindi dapat yun ang nagiging priority natin. Hindi masama ang material na bagay, hindi masama ang pinansyal o kasalapi, yan po ay nakakatulong sa atin. Ano man po yung ating ginagawa o ginagampanan. Ngunit kung ito ay nagiging balakid sa mga bagay o tayo nilulunod ng mga ganitong bagay, yan po ay nagiging masamang bagay sa atin. Yan po ay nagiging masamang resulta. So maraming salamat po sa pagkakataon, maraming salamat una sa Diyos, sa kanyang gabay sa atin. At panalangin po natin na ito po ay makaabot sa inyo upang magkaroon ng gabay. Anong man pong mga nais madagdag kaalaman, katanungan, wag po kayo mag-atubiling, mag-message. Pwede po kayong mag-comment, ano man po yung mga nais po ninyong ibahagi or itanong tungkol dito sa ating napag-usapan or kung ano yung mga bagay na nais po natin gustong maliwanagan sa salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po, pagpalain tayong lahat ng Diyos.